Puto bigas naman po tayo mga ga. Yes, may cravings for today pero hindi na po tayo bibili sa labas. Gawa na lang po tayo para hindi din tayo mabibitin. At maliban na may iparis na po tayo sa ating kape, ang iba dito ay pangtinda pa natin. Kaya simulan na po natin. So, gawa na po tayo ng ating puto mixture. Dito gagamit lang po tayo ng 500 grams ng rice flour. At maglagay tayo ng 1 in 1/2 cup ng white sugar. Dito sa ating asukal, pwedeng magbawas, pwedeng magdagdag. Depende po ho yan sa panglasa po ninyo. At half tablespoon ng yeast at 1 in 1/2 tablespoon ng baking powder. 1/4 teaspoon ng iodized salt and then mix lang po natin yan. At lagyan natin ito ng 3 cups ng coconut milk or gata. At haluin lang po natin yan until well combined at nang kuminis po yung ating mixture at nang halos matunaw na din po yung ating asukal. Sarap ito mga ga paghaluan po natin ng buko pero wala po tayo ngayong available na buko kaya grated cheese na lang pong ilagay natin. Maglagay tayo dito ng mga 50 grams. At haluin lang po natin yan ng kunti at dito ay hatiin ko po yung ating mixture kasi maglagay po ako dito ng ube flavor. Maglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon at yung plain po natin ay lagyan lang po natin ng half teaspoon ng vanilla extract. At pwede naman tayong gumamit dito ng liquid or syrup na ube flavor. At kung ayaw nyo naman na may flavor yung puto mixture ninyo, ay pwede na plain na lang yung gagawin ninyo. At i-rest muna natin yung ating mixture ng 40 minutes. At pagkalipas ng 40 minutes, ito na po yung ating mixture at haluin lang po natin ito ulit. At pwede na din natin itong i-transfer sa ating mga hulmahan at dito gagamit lang po ako ng 7 by 3 cm ng hulmahan po natin. At pwede naman na maglagay po tayo dito ng dahon ng saging pero ako mga ga ay hindi po ako naglagay, bali nagbanya lang po ako dito ng margarine. Bali ang gamit ko po dito na panukat ng ating mixture is yung 1/4 measurements cup. At kung wala naman kayong mga ga ng molder na ganito ay pwede naman na ilagay po ninyo sa medium sizes ng ating puto molder. At bago po natin ito isa lang ay kailangan ay mainit na po yung tubig ng ating steamer. At malakas po yung apoy ng kalan ko dito at niluto ko po ito sa loob ng 22 minutes. Sa ganito mga molder, pero depende po ho yan sa gagamitin po natin ng molder mga ga. At ako'y natawa talaga dito sa outcome ng ating puto. O siya nga may sarili talagang desisyon. Yung iba ay bumitak sa ibabaw, yung iba ay bumitak sa bandang gilid. At ang bango talaga ng ating puto kaya hindi na nakapaghintay. Kahit mainit pa ay kumain na si Inday. At gumamit pala ako dito mga ga ng pangsapin po natin ng dahon ng saging. At ito talaga yung mangyayari ng ating puto pag nasubrahan po natin sa banya. Or yung medyo nakapalan po natin sa pagbanya yung ating mga molder. Na yung hindi bibitak at lumapad lang po yung ibabaw. At mga hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.